Sa isang malamig na gabi ng taglamig, iniligtas ni Manuel, isang 4 taong gulang na batang naninirahan sa mga kalye, ang isang matandang lalaki. Ang huling mga salita ng matanda ay magbabago sa buhay ni Manuel. Ang matinding lamig ng gabi ay humihiwa sa hangin na parang mga patalim habang si Manuel ay namamaluktot sa pintuan ng isang gusali, nagtatangkang magtago mula sa nakakapasong hangin. Ang kirot ng gutom ay kumakalat sa kanyang walang laman na tiyan, isang matinding paalala na wala siyang kinain sa buong araw. Isang gabi na lang, Manuel, bulong niya sa sarili. Mariing kinukuskos ang kanyang mga kamay upang mainitan. Bukas magiging mas maayos ang lahat. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi na nagpagising kay Manuel at agad na nagbigay ng tensyon sa kanyang katawan. Tulungan niyo po ako! Ang sigaw ay tila nagmumula sa isang kalapit na eskinita. Saglit na nagdadalawang isip si Manuel, batid ang mga panganib na dala ng gabi. Ngunit may kung anong bagay sa desperado at nagmamakaawang tinig ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Dahan-dahan niyang tinahak ang eskinita kung saan ang dilim ang naghari na bahagyang binasag lamang ng malamlam na liwanag ng isang malayong lampara. Doon natagpuan niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. "Ginoo, maayos lang po ba kayo?" tanong ni Manuel habang maingat na lumalapit sa matanda. Tumingin ang lalaki sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit at kaginhawaan. "Salamat sa Diyos, binata, nadapa ako at mukhang may nabali sa akin. Hindi ako makatayo," paliwanag ng matanda. Lumuhod si Manuel sa tabi niya at napansin ang mararangyang damit ng matanda na ngayon ay natatakpan na ng putik at dugo. "Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko kayo," paniniguro ni Manuel, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. "Ano po ang pangalan ninyo?" "Ricardo," sagot ng matanda na may halong daing. "Don Ricardo Cruz." "Ako po, si Manuel. Subukan nating iangat kayo." Alok ni Manuel, tinutulungan ng matanda na bumangon. Ngunit nang marahan niyang sinubukang itayo si Don Ricardo, napasigaw ito sa sakit. "Aking balakang!" daing nito. "Mukhang nabali ito." "Manatili lang po kayo dyan, hahanap ako ng makakatulong," sagot ni Manuel na may halong pagkabalisa habang sinusuri ang paligid. "Wag!" mariing hinawakan ni Don Ricardo ang pulsuhan ni Manuel. "Huwag mo akong iiwan dito ng mag-isa, pakiusap." Napansin ni Manuel ang takot na nakalarawan sa mga mata ng matanda at tumango bilang pagtiyak. "Okay, mananatili ako sa tabi nyo, pero kailangan nating tumawag ng tulong medikal." "Hindi ko maabot ang telepono ko," mahinang bulong ni Don Ricardo. "Nasa bulsa ng aking coat." Maingat na kinapa ni Manuel ang coat ng matanda at natagpuan ang isang makabagong smartphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero para sa emergency services. "Paano ko po kayo matutulungan?" tanong ng boses ng isang babae sa kabilang linya. "Kailangan po namin ng ambulansya," sagot ni Manuel, pilit pinapanatiling matatag ang kanyang boses. "May isang matandang lalaki po dito na nadapa at hindi makagalaw." "Pwede bang tukuyin ang inyong lokasyon?" tanong ng babae. Sinipat ni Manuel ang paligid, naghahanap ng anumang palatandaan. Nagdalawang isip siya saglit. "Nasa isang eskinita po kami malapit sa kalye." Tumigil siya, natanto niyang hindi niya alam ang pangalan ng kalye. "San Martin Street," mahinang bulong ni Don Ricardo. "San Martin Street," malinaw na ulit ni Manuel sa telepono. "Nasa tabi po kami ng isang tindahan ng electronics sa eskinita." "Padating na ang ambulansya. Pwedeng ba kayong manatili sa tabi niya hanggang dumating ang tulong?" tanong ng operator. "Oo, mananatili po ako rito," sagot ni Manuel nang may kumpiyansa.
Pagkababa ng tawag, ibinalik niya ang telepono kay Don Ricardo. Padating na po ang tulong, Don Ricardo. Tiyakin ninyong tatagan ninyo ang loob. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Salamat, Manuel. Isa kang mabuting tao. Bumabalot sa kanila ang hindi komportabling katahimikan. Hindi alam ang gagawin, sinimulang kuskusin muli ni Manuel ang kanyang mga kamay, sinusubukang labanan ang ginaw. Nanginginig ka sa lamig, puna ni Don Ricardo. Wala ka bang jacket? Umiling si Manuel. Matagal ko na pong nawala iyon. Kumikunot ang noo ni Don Ricardo sa pag-aalala. Nasaan ang pamilya mo? Hindi ba dapat nasa bahay ka na ngayon? Iniwas ni Manuel ang kanyang mga mata, ayaw tingnan ang matanda. Wala po akong tirahan, mahina niyang inamin. Mula sa pagkalito, nagbago ang ekspresyon ng matanda, unay pagkakaunawa at kalaunan ay malalim na kalungkutan. O Manuel, malumanay na sabi ni Don Ricardo, napakahirap niyan para sa'yo. Ayos lang po, sagot ni Manuel, pinilit ng ngumiti, tila wala siyang pakialam. Kinakaya ko naman. Pero napakabata mo pa, patuloy ni Don Ricardo. Gaano ka nakatagal naninirahan sa mga kalye? Mga 1 taon na po, amin ni Manuel na tila naging bukas sa matanda. Nasaan ang pamilya mo? Tanong muli ni Don Ricardo ng marahan. Huminga ng malalim si Manuel bago nagsimulang magkuwento. Iniwan kami ng tatay ko nung bata pa ako. Sinubukan akong palakihin ng nanay ko, pero may sarili rin siyang problema. Malakas siyang uminom. Isang araw, hindi na siya bumalik. Kahit anong gawin ng pulis, hindi na siya natagpuan. Naluha ang mga mata ni Don Ricardo sa awa. Nakakalungkot pakinggan. At ang child services, hindi ka ba nila dinala sa foster home? Umiling muli si Manuel. Dinala nila ako, pero tumakas ako. Hindi ko nagustuhan doon. Mas gusto ko nang mag-isa. Parang may nais pang sabihin si Don Ricardo, pero biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang huni ng sirena. Ang ambulansya! Sigaw ni Manuel. Mabilis na tumayo. Dito po! Nang makarating ang ambulansya, 2 paramedic ang pumasok sa eskinita, dala ang isang stretcher papunta sa kanila. Ano po ang sitwasyon? Tanong ng isa sa mga paramedic habang lumuhod sa tabi ni Don Ricardo. Nadapa po siya, paliwanag ni Manuel sa mga paramedic. Masakit ang balakang niya, palagay ko ito ang nasugatan. Mabilis na kumilos ang mga paramedic, maingat na sinusuri si Don Ricardo gamit ang kanilang sanay na mga kamay. Sunod-sunod nilang tinanong si Don Ricardo upang matukoy ang kanyang kondisyon habang hinahanap ang anumang palatandaan ng pinsala. Tama ka, kumpirma ng isang paramedic. Mukhang bali ang balakang niya. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Maingat nilang iniangat si Don Ricardo sa stretcher. Napapikit ito sa sakit ngunit nanatiling matatag, hindi ipinapakita ang kanyang paghihirap. Manuel! Tawag ni Don Ricardo habang inaayos siya para ilipat sa ambulansya. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ko alam kung anong nangyari kung nag-iisa ako rito. Tumitig si Manuel sa lupa, hindi komportable sa papuri. Wala po yun, mahina niyang sabi. Sasama ka ba sa akin sa ospital? Tanong bigla ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mas magiging panatag ang loob ko kung kasama kita. Nag-iisa po ba kayo? Nagulat na tanong ni Manuel, tinignan ng naghihintay na mga paramedic. Hindi ko alam kung dapat ako sumama, sagot ni Manuel, nagdadalawang isip. Pakiusap, muling giit ni Don Ricardo. Iniligtas mo na ang buhay ko ngayong gabi. Hayaan mong suklian ko yon ng kahit pansamantalang matutuluyan. Tinitigan ni Manuel ang madilim at malamig na eskinita sa likod niya at saka tumingin kay Don Ricardo na puno ng pag-asa. Tumango siya. Sige po, sasama ako, desisyon ni Manuel. Muling sumilay ang ngiti ng pasasalamat sa mukha ni Don Ricardo. Salamat Manuel, tunay kang may ginintuang puso, sabi niya.
Habang inilalagay si Don Ricardo sa ambulansya, lumapit ang isang paramedic kay Manuel. "Kamag-anak mo ba siya?" tanong nito. Magsasalita na sana si Manuel upang itanggi ito nang biglang sumingit si Don Ricardo. "Apo ko siya," madiing sabi ni Don Ricardo. "Sasama siya sa akin." Tumango ang paramedic, tinanggap ang sagot ng walang tanong at tinulungan si Manuel na sumakay sa ambulansya. Habang nagsara ang mga pinto at nagsimula silang umandar, tinignan ni Manuel si Don Ricardo na litong-lito ngunit may halong tuwa. "Bakit niyo po sinabi na apo niyo ako?" pabulong niyang tanong. Ngumiti si Don Ricardo at nagbigay ng isang makahulugang kindat. "Manuel, minsan hindi lang dugo ang bumubuo sa pamilya. Ito ay tungkol sa kung sino ang tinatanggap mo sa puso mo. At ikaw, anak, nagpakita ka ng ginintuang puso ngayong gabi." Isang mainit na pakiramdam ang bumalot kay Manuel at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang muli ang kaunting pag-asa. Habang bumabaybay ang ambulansya sa tahimik na lungsod, ang tunog ng sirena ay nag-uunahan sa katahimikan. Tahimik na pinanood ni Manuel ang paramedic habang inaalagaan si Don Ricardo. "Okay lang po ba siya?" tanong ni Manuel. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti ng nakakapagpakalma ang paramedic. "Ginagawa namin ang lahat ng makakaya. Matibay ang lolo mo." Tumango si Manuel, nakaramdam ng halo-halong pagkabalisa at ginhawa dahil sa maliit na kasinungalingan, ngunit nagpapasalamat na makakasama si Don Ricardo. Napansin ni Don Ricardo ang pag-aalinlangan ni Manuel at nagsalita ng marahan. "Manuel," mahinang sabi niya, "kwentuhan mo naman ako tungkol sa'yo. Ano ang hilig mong gawin?" Nagulat sa tanong, saglit na tumahimik si Manuel bago sumagot. "Mahilig po akong mag-drawing," inamin niya. "Kapag nakakahanap ako ng papel at lapis, iginuguhit ko ang mga bagay sa paligid ko dito sa lungsod." Lumiwanag ang mukha ni Don Ricardo sa kabila ng kanyang sakit. "Ang ganda niyan. Ano ang mga iginuguhit mo?" "Kahit ano po sagot ni Manuel na may bahagyang ngiti. "Mga ibon, gusali, mga tao. Minsan iginuhit ko ang isang askal na sumunod-sunod sa akin buong araw. Tinawag ko siyang Spots." "May talento ka," sabi ni Don Ricardo, na bahagyang napangiwi habang gumagalaw. "Gusto kong makita ang mga likha mo balang araw." Ibinaling ni Manuel ang tingin sa sahig. "Wala po akong natatago na mga drawing. Mahirap mag-ingat ng gamit kapag nasa kalye ka." Sandaling natahimik ang ambulansya, tanging ang tunog ng paramedic na nag-aayos ng kagamitan ang naririnig. Napansin ng paramedic ang bigat ng sitwasyon at nagsalita upang pagaanin ang mood. "Malapit na tayo sa ospital, Don Ricardo. Gusto niyo bang ipaalam sa sino man? Baka may kamag-anak o kaibigan kayo." Umiling ng marahan ng matanda. "Wala na akong natitirang pamilya. Matagal nang namatay ang aking asawa at wala kaming mga anak." Naramdaman ni Manuel ang kirot ng awa, naiintindihan ang bigat ng pagiging nag-iisa. "Nandito po ako," biglang sabi ni Manuel na pati siya ay nagulat sa sarili niyang pangako. "Sasamahan ko kayo, Don Ricardo." Napuno ng luha ang mga mata ng matanda habang tinitigan niya si Manuel. "Salamat, Manuel, para kang anghel na ipinadala sa akin." Huminto ang ambulansya sa tapat ng emergency entrance ng ospital. Bumukas ang mga pinto at naghihintay na ang pangkat medikal upang alagaan si Don Ricardo. Kailangan niyang sumailalim sa X-ray tests, paliwanag ng isang nurse habang inililipat siya sa stretcher. "Apo mo ba siya?" tanong ng nurse kay Manuel. Bago pa siya makasagot, nauna nang sumagot si Don Ricardo. "Oh, apo ko siya. Pakiusap, hayaan siyang sumama sa akin." Tumango ang nurse ng may pag-unawa. "Sige, pero kailangan niya munang dumaan sa maikling pagsusuri. Sa ngayon, pakiusap maghintay ka muna sa lounge. Tatawagin kita pagkatapos." Pakiramdam ni Manuel ay tila natabunan siya ng ingay at galaw ng ospital.
Ayos lang po ako, sabi niya kay Don Ricardo habang itinutulak siya papalayo. Huwag kayong mag-alala, nandito lang ako. Tiyak ba yan? Tanong ng matanda. Oo, maghihintay po ako, sagot ni Manuel. Pinapanood ang pagsara ng mga pinto. Mag-isa sa waiting area, naupo si Manuel sa isang plastik na upuan. Ramdam niya ang init ng ospital na sobrang layo sa malamig na mga lansangan sa labas. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay parang panaginip. Napansin siya ng isang janitor na naglilinis malapit sa kanya. Ayos ka lang ba, iho? Tanong nito ng may pag-aalala. Nasaan ang mga magulang mo? Nagpapagamot po ang lolo ko. Naghihintay lang ako sa kanya. Sagot ni Manuel, tinatago ang katotohanan dahil sa nakasanayan na. Bahagyang kumunot ang noo ng babae, napansin ang gusot niyang hitsura. Mukhang gutom ka, diyan ka lang, kukuha ako ng makakain mula sa kafe. Bago pa makapagprotesta si Manuel, umalis na ang babae at pagbalik ay dala ang isang sandwich at isang juice box. O kainin mo ito habang naghihintay ka, sabi niya. Inabot ang pagkain kay Manuel. Tinanggap ni Manuel ang pagkain, nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat po, mahina niyang sabi, ramdam ang kabaitan ng babae. Habang kumakain, pinagmasdan ni Manuel ang abalang ospital, mga doktor, nurse at pasyenteng pabalik-balik. Isang mundong malayo sa kinasanayang buhay niya sa mga lansangan. Pagbalik ng nurse, tinawag siya nito. Manuel, hinahanap ka na ng lolo mo. Pwede ka nang pumunta sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya habang sinusundan ang nurse sa mahabang koridor ng ospital. Sa loob ng isang kwarto, nakita niya si Don Ricardo na nakahiga, may nakakabit na IV sa braso. Manuel, anak, masiglang bati ng matanda. Natakot ako na baka umalis ka. Pinangako ko pong hindi ako aalis, sagot ni Manuel, marahang lumapit sa kama. Nang makalabas ang nurse at maisara ang pinto, nagsalita si Don Ricardo ng may seryosong tono. Sinabi ng mga doktor na nabali ang balakang ko at kailangan kong maoperahan bukas. Tumango si Manuel, hindi alam ang isasagot. May mahalaga akong itatanong sa iyo at gusto kong maging tapat ka sa akin. Pwede ba? Nilunok ni Manuel ang kaba, ngunit tumango. Ang totoo tungkol sa buhay mo sa kalye, Manuel. Pakiusap ni Don Ricardo, puno ng sinseridad ang boses niya. Napatingin si Manuel sa matanda at unti-unti bumagsak ang mga depensa niya. Iniwan po kami ng tatay ko noong bata pa ako. Simula niya, nanginginig ang boses. Sinubukan po akong palakihin ng nanay ko, pero nalulung siya sa alak. Madalas siyang hindi umuuwi. Tahimik na nakinig si Don Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Isang araw umalis siya at hindi na bumalik, patuloy ni Manuel habang pumatak ang mga luha niya. Hinahanap siya ng mga pulis pero wala silang natagpuan. Lumalambot ang mukha ni Don Ricardo, iniabot ang kamay upang damayan ang bata. Dinala po nila ako sa foster home, singot ni Manuel, pero hindi po maganda doon. Malupit ang ibang mga bata at hindi naman iyon pinapansin ng mga matatanda. Kaya tumakas ako. Nabubuhay ka ba mag-isa sa kalye mula noon? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses niya ay puno ng gulat at lungkot. Tumango si Manuel bilang tugon. Mahirap po, pero binibigyan ako nito ng kalayaan. Saglit na natahimik si Don Ricardo. Pumikit na tila ninanamnam ang bigat ng kwento ni Manuel. Pagmulat ng kanyang mga mata, kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mukha. Makinig ka sa akin, Manuel, simulang sabi niya, mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata. Walang bata ang dapat dumaan sa pinagdaanan mo. Matapang ka at matatag, pero hindi mo kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Manuel, litong-lito. Ang ibig kong sabihin ay gusto kitang tulungan, sagot ni Don Ricardo. Hindi ko pa maipapangako ang lahat ngayon. Kailangan ko pang pag-usapan ito sa ilang tao. Pero papayag ka ba na subukan ang buhay na malayo sa mga lansangan?
Naramdaman ni Manuel ang halo-halong emosyon, pag-asa, kaba at pag-aalinlangan. Bahagi ng sarili niya ay gustong tanggapin ito agad. Ngunit ang kanyang mga nakaraang karanasan ang nagpatigil sa kanya. Bakit? Mahinang tanong niya. Bakit niyo po ako gustong tulungan, gayong halos hindi niyo ako kilala? Ngumiti si Don Ricardo ng banayad. Dahil nang tinulungan mo ako sa eskinita na iyon, nakita mo ang isang taong nangangailangan, hindi isang pagkakataon para magnakaw. Iyon ay nagpapakita kung anong klasing tao ka. Napatingin si Manuel sa sahig, naantig sa kabaitan ng matanda. Hindi ko po alam kung kaya ko, mahinang sabi niya. Takot po ako. Normal lang na matakot, sabi ni Don Ricardo. Pinapalakas ang loob niya. Pero minsan, kailangan nating magpakita ng tapang upang harapin ang hindi natin alam. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pag-isipan mo lang, pwede ba? Dahan-dahang tumango si Manuel. Pag-iisipan ko po, sagot niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Magandang gabi, bati nito. Pasensya na sa abala, pero kailangan nating pag-usapan ang plano para sa operasyon bukas, Don Ricardo. Mabilis na tumayo si Manuel. Aalis na po ako, sabi niya, pakiramdam na wala siya sa lugar. Huwag manatili ka, pakiusap ni Don Ricardo. Doktor, pwede ba siyang manatili rito ngayong gabi? Wala siyang ibang matutuluyan. Tinitigan ng doktor si Manuel nang may pagtataka, ngunit pumayag rin. Pwede nating ayusin ang isang reclining chair para sa kanya. Salamat, pasasalamat ni Don Ricardo bago bumaling kay Manuel. Mananatili ka rito. Tahimik na pinanood ni Manuel ang matanda, ang doktor at ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang muling nagningas ang maliit na apoy ng pag-asa sa kanyang dibdib. Mananatili po ako, sagot niya, bumalik sa kanyang upuan habang sinimulan ng doktor na ipaliwanag ang detalye ng operasyon. Umupo si Manuel sa kanyang upuan. Ang isip niya ay napadpad sa mga pangarap ng hinaharap na matagal na niyang inisip na imposibleng mangyari. Habang umuusad ang gabi, dala nito ang pangako ng isang bagong araw at isang bagong simula. Hindi lang para kay Manuel, ang batang nalampasan ang lupit ng kalye, kundi pati na rin kay Don Ricardo, ang matandang nag-iisa. Ang kanilang mga buhay ay hindi inaasahang nagtagpo, nagbigay ng daan para sa mga hindi inaasahang pagbabago. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit nasa kanilang mga kamay ang paghubog nito. Pagsikat ng araw, unti-unting bumalik sa buhay ang ospital, puno ng banayad na ingay ng mga rutinang gawain. Nagising si Manuel na tila nagulat, pansamantalang nalilito sa hindi pamilyar na paligid. Kinusot niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kwarto. Unti-unting bumabalik ang alaala ng kanilang pag-uusap kagabi. Si Don Ricardo ay tahimik na nagpapahinga pa rin. Ang mga makinang nasa tabi niya ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na ritmo na sumisimbolo sa kanyang mahinang kalagayan. Pumasok ang isang nurse, bahagyang nagulat nang makita si Manuel. Magandang umaga, iho, sabi nito ng marahan. Hindi ko inaasahan na gising ka na ng ganito kaaga. Umayos si Manuel sa kanyang upuan, medyo naiilang. Magandang umaga rin po, sagot niya ng mahina. Kumusta po si Don Ricardo? Matapos suriin ang mga monitor at ayusin ang IV, sumagot ang nurse. Maayos naman ang lagay niya sa ngayon, pinaghahandaan na namin siya para sa operasyon mamaya. Nakilala siya ng nurse at nagtanong, apo ka niya, di ba? Saglit na nag-alinlangan si Manuel, ngunit tumango rin sa huli. Hindi sigurado kung paano itatama ang kwento na lumalaganap. Siguradong nag-aalala ka sa kanya, sabi ng nurse nang may pag-unawa. Gusto mo ba ng almusal? Narinig ang pag-ugong ng kanyang tiyan, bahagyang ngumiti si Manuel.
Tinugunan ito ng nurse ng isang ngiti rin. Ibig sabihin, o yan, babalik ako agad. Nang maiwan mag-isa, lumapit si Manuel sa kama ni Don Ricardo. Nakita niyang tila napakahina nito, malayong malayo sa matatag na taong nakilala niya kagabi. Don Ricardo, bulong ni Manuel, halos hindi marinig. Ayaw niyang gambalain ang pahinga ng matanda, pero nais din niyang makita ang kahit anong senyales ng pagbuti nito. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Don Ricardo at tumama ang tingin sa kanya. "Nandito ka pa," sabi ng matanda, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pinangako ko pong mananatili ako," sagot ni Manuel, may halong protektibong tono sa kanyang boses. Sinubukan ni Don Ricardo na magbago ng posisyon, ngunit napangiwi sa sakit. "Dahan-dahan lang po," sabi ni Manuel nang may pag-aalala. "Baka lalong sumakit." "Ayos lang ako, medyo masakit lang," sagot ni Don Ricardo at saka nagtanong, "Nakapagpahinga ka ba?" Tumango si Manuel. "Mas komportable po pala ang upuang to kaysa sa tingin." Mahinang tumawa si Don Ricardo, ngunit mabilis itong nauwi sa pag-ubo. Agad na iniabot ni Manuel ang isang basong tubig. "Salamat," sabi ni Don Ricardo matapos uminom, puno ng pasasalamat ang kanyang tinig. "Tunay kang mabait na bata, Manuel." Sandaling bumalot ang katahimikan sa kanila, ang tanging tunog ay mula sa mga makinang medikal. Maya-maya, marahang nagsalita si Manuel, tungkol po sa pinag-usapan natin kagabi. "Naalala ko ang lahat ng sinabi ko," putol ni Don Ricardo. Ang tono nito ay seryoso ngunit puno ng pag-aalaga. "Pinaninindigan ko ang aking alok," patuloy ng matanda. "Kung kaya mong magtiwala sa akin, kaya nating pagdaanan ito ng magkasama." Tinitigan ni Manuel ang mukha ni Don Ricardo. Hinahanap ang kahit anong senyales ng kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita. Ang totoo at mainit na malasakit sa mata ng matanda ay unti-unting nagpababa ng kanyang mga pader. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang sumagot, puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. "Sige po, magtitiwala ako sa inyo." Sumilay ang isang mainit na ngiti sa mukha ni Don Ricardo, at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Manuel na hindi na siya nag-iisa. "Manuel, nagkaroon ako ng buhay na puno ng mga pagpapala, pero hindi ko maitatanggi na may mga pagsisisi rin ako," simulang sabi ni Don Ricardo, saglit na tumigil, na tila inaayos ang kanyang mga iniisip. "Alam mo, Manuel, masakit aminin, pero may mga pagkakataong kaya kong tumulong sa mga nangangailangan, ngunit pinili kong hindi." Bahagyang nanginig ang kanyang boses habang nagpatuloy. "Maraming taon na ang nakalipas. Dumanas kami ng aking asawa ng pinakamalungkot na trahedya, na wala ang nag-iisa naming anak." Napahinga ng malalim si Manuel, ramdam ang bigat ng sinabi ni Don Ricardo. "Pasensya na po, Don Ricardo," mahina niyang tugon. May malungkot ng ngiti si Don Ricardo. "Kahit matagal na, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Ibinuhos ko ang lahat sa aking negosyo, iniisip na mapapawi ng yaman ng kalungkutan, ngunit nagkamali ako." "Ngayon, paano po?" tanong ni Manuel. "Ngayon," sagot ni Don Ricardo, "kapag nakikita ko ang isang batang matapang tulad mo na hinarap ang napakaraming pagsubok sa buhay, nai-inspire akong maniwala na may magagawa pa akong kabutihan. Gusto kitang tulungan." Bago pa makasagot si Manuel, dumating ang isang nurse, dala ang tray ng pagkain. "Heto na ang pagkain mo, iho," sabi ng nurse habang inilapag ang tray sa tabi ni Manuel. Sa direksyon ni Don Ricardo, sinabi niya, "Puro likidong pagkain lang po muna ang pwede nyo, yan ang utos ng doktor." Napangiwi si Don Ricardo nang makita ang gelatin na ibinigay sa kanya. "Ito ba ang tinatawag nilang pagkain?" biro niya. Natawa ang nurse. "Ngayong araw lang po yan. Pagkatapos ng operasyon, may mas mabigat kayong makakain." Habang kumakain si Manuel,
kinausap ni Don Ricardo ang nurse tungkol sa operasyon. Kailan magsisimula ang operasyon? Tanong ni Don Ricardo. Sa loob ng 2 oras, sagot ng nurse na ipinaliwanag na darating din ang doktor para pag-usapan ang mga detalye. Nang makaalis ang nurse, bumaling si Don Ricardo kay Manuel. Manuel, may ipapakiusap ako sa iyo. Nagtaas ng tingin si Manuel, nagtataka. Ano po yon? Nasa drawer ng nightstand, tinuro ni Don Ricardo, meron dong business card ng aking abogado. Pwede mo ba siyang tawagan? Kinuha ni Manuel ang card at tinanong, ano po ang sasabihin ko sa kanya? Ipaliwanag mo na si Ricardo Cruz ito at kailangan ko siyang makausap dito sa ospital bago ang operasyon, utos ni Don Ricardo. Tinawagan ni Manuel ang numero at saglit pa lang, isang nag-aalalang boses ang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Don Ricardo nang marinig ang tungkol sa kanyang pagkakaospital. Nadapa po siya kagabi at nabali ang balakang niya, paliwanag ni Manuel. Nandyan ako sa loob ng 1 oras, pangako ng abogado. Matapos ibaba ang tawag, sinabi ni Manuel ang nangyari kay Don Ricardo na tumango ng may pasasalamat. Salamat Manuel. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyo. Sinabi mo kagabi na mahilig kang mag-drawing. Nagulat si Manuel ngunit tumango. Opo, pero hindi naman po ako ganoon kagaling. Huwag mong maliitin ang sarili mo, sagot ni Don Ricardo ng may init. Sigurado akong may talento ka. Ano ang madalas mong iginuguhit? Mga tanawin po ng lungsod, sagot ni Manuel. Gustong-gusto kong iguhit ang mga gusali at mga tao. Parang pinipreserve ko ang isang sandali. Lumiwanag ang mukha ni Don Ricardo. Ang galing niyan! Alam mo ba, nangongolekta ako ng sining. May maliit akong gallery sa bahay. Baka balang araw, ipakita mo sa akin ang mga likha mo. Medyo nahiya si Manuel at tumingin sa malayo. Hindi po siguro yun bagay sa gallery. Hayaan mong ako ang humusga, sabi ni Don Ricardo ng may tiyaga. Ang sining ay hindi tungkol sa perpektong teknikalidad. Ito ay tungkol sa pagpapahayag. Mukhang may likas kang talento sa pagkuha ng esensya ng buhay. Naputol ang kanilang usapan nang kumatok ang doktor sa pinto. Magandang umaga, Don Ricardo, bati ng doktor. Handa na ba kayong pag-usapan ang operasyon? Sa kabila ng sitwasyon, nagbiro si Don Ricardo. Parang nabangga ako ng truck pero inaasahan ko na yon, hindi ba? Tumawa ang doktor habang ipinaliwanag ang proseso ng operasyon, ang anesthesia, pagpapalit ng balakang at ang inaasahang paggaling. Tahimik na nakinig si Manuel, sinusubukang intindihin ang medikal na termino. May mga tanong po ba kayo? Tanong ng doktor matapos ipaliwanag ang lahat. Wala doktor, sagot ni Don Ricardo ng may kumpiyansa. May tiwala ako sa inyong kakayahan. Tumango ang doktor kay Manuel. At ikaw naman, iho, mayroon ka bang mga tanong o alinlangan na nasa isip mo? Nagulat sa direktang tanong sa kanya, medyo nabubulol si Manuel sa sagot niya. Gaano po katagal siyang mananatili dito? Magandang tanong yan, sagot ng doktor na may hikayat ng ngiti. Kung magiging maayos ang lahat, maaari nang makalabas si Don Ricardo sa loob ng 3 araw. Pero ang buong paggaling niya ay tatagal ng ilang linggo o higit pa. Tumango si Manuel, tahimik na iniisip ang mga kahihinatnan. Nababahala siya sa mangyayari sa kanya kapag nakalabas na si Don Ricardo mula sa ospital. Napansin ni Don Ricardo ang pag-aalala sa mukha ni Manuel at mahinang nagtanong, ano ang iniisip mo? Matapos ang saglit na pag-aalinlangan, boses na puno ng kaba ang lumabas kay Manuel. Ano pong mangyayari sa akin kapag lumabas na kayo sa ospital? Iniunat ni Don Ricardo ang kamay, hinihikayat si Manuel na lumapit.
Pakinggan mo ako, Manuel. May mahalaga akong gustong ipaintindi sa'yo. Hindi kita iiwan. Aayusin natin ito ng magkasama, okay? Tumango si Manuel at bakas ang emosyon sa kanyang mga mata nang biglang kumatok muli ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng matalas na itim na suit na may maligamgam na bati kay Don Ricardo. "Ricardo, kaibigan ko, ano na naman ang pinasok mo?" Ngumiti si Don Ricardo. "Joseph, salamat at dumating ka agad." Binalingan ni Joseph si Manuel, tila ngayon lang siya napansin. "At sino naman itong binata?" Tanong niya na puno ng kuryosidad. "Ito si Manuel," pagpapakilala ni Don Ricardo. "Manuel, si Joseph Castillo, ang aking abogado at matalik na kaibigan. Ikinagagalak ko po kayong makilala," mahiyain, ngunit magalang na sabi ni Manuel. Tumango si Joseph, ngunit may halong pagtataka sa kanyang tingin. "Ricardo, ano ba ang nangyayari dito? Sino ba talaga ang batang ito?" Malalim na bumuntong hininga si Don Ricardo bago nagpatuloy. "Mahaba ang kwento, Joseph, pero ang pinakamahalaga, iniligtas ako ni Manuel kagabi. Kung hindi dahil sa kanya, baka naiwan akong mag-isa sa eskinita." Tinitigan ni Joseph si Manuel na may halong pagkamangha at pagdududa. "Totoo ba yan?" Tumango lang si Manuel, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. "Ngayon, Ricardo," sabi ni Joseph, bumalik sa pakay, "bakit mo ako tinawagan ng ganito kaaga?" Umayos si Don Ricardo ng upo at naging seryoso ang kanyang itsura. "Joseph, gusto kong baguhin ang laman ng aking testamento." Nanlaki ang mata ni Joseph sa gulat. "Ang testamento mo? Ricardo, hindi ka naman nasa bingit ng kamatayan. Operasyon lang ito sa balakang." "Alam ko yan," sagot ni Don Ricardo. Iwiniwasiwas ang kamay, pero dahil sa nangyari, napagtanto kong kailangang ayusin ang lahat. Gusto kong siguruhin na maayos ang lahat. Inilabas ni Joseph ang kanyang notepad, handa nang magsulat. "Anong mga pagbabago ang gusto mong gawin?" Tinitigan ni Don Ricardo si Manuel bago muling bumaling kay Joseph. "Isama si Manuel sa aking testamento." Tahimik ang buong silid, halos hindi makapaniwala si Manuel sa narinig niya at si Joseph ang unang nagprotesta. "Ricardo, kalokohan ito. Halos hindi mo siya kilala. Paano mo maisip na..." Pinutol ni Don Ricardo ang sinabi niya. "Napagdesisyunan ko na, Joseph. Hindi lang ito tungkol sa nangyari kagabi. Ang batang ito ay dumaan sa mga pagsubok na hindi dapat danasin ng sinumang bata. Gusto kong siguraduhin na may maayos siyang kinabukasan." Sumingit si Joseph, sinusubukang magbigay ng alternatibo, pero may iba pang paraan para tumulong. "Pwede kang mag-donate sa isang charity." Matalim ang sagot ni Don Ricardo. "Hindi. Personal kong gustong tiyakin ang kanyang kinabukasan. Kung may mangyari sa akin..." Huminto siya sandali. Ang boses niya ay matatag. "Gusto kong may tahanan siyang matatawag na kanya. Hindi lang siya isang batang nakilala ko. Siya ang nagbigay muli ng kahulugan sa aking buhay." Muling tinitigan ni Joseph si Don Ricardo at si Manuel na halos hindi pa rin makapagsalita dahil sa gulat at emosyon. "Napaka hindi karaniwan nito, Ricardo," sabi niya sa huli. "Siguro nga," sagot ni Don Ricardo, "pero ito ang tamang desisyon." Malalim na bumuntong hininga si Joseph, tila nawawala ng argumento. "Sige, ihahanda ko ang mga papeles, pero pag-isipan mo itong mabuti." "Napag-isipan ko na," madiing sagot ni Don Ricardo. "Simulan na natin." Tahimik na pinanood ni Manuel si Don Ricardo, puno ng halo-halong emosyon, pagkagulat, pasasalamat at isang bagong pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Manuel," mahina ang boses ni Don Ricardo, bahagyang nanginginig, "huwag mong isipin na obligado ka. Hindi ko gustong isipin mo na tungkol lang ito sa pera." Ang ngiti ng matanda ay puno ng init. "Naintindihan kita, Manuel.
at mas lalo akong nakukumbinsi na tama ang desisyon kong ito. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataong nararapat mong makamit. Si Joseph na malinaw pa ring nagdududa ay malalim na bumuntong hininga. Ricardo, bilang abogado mo at bilang kaibigan mo, kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa mga komplikasyon ng desisyong ito. Hindi pa natin ganap na kilala ang background ng batang ito. Pinutol siya ni Don Ricardo. Nakita ko na ang sapat para maunawaan ang kanyang pagkatao, Joseph. Ang kanyang mga ginawa kagabi ay nagsabi na ng lahat. Nakatayo si Manuel sa tabi ng kama. Bakas sa kanyang mukha ang hindi komportabling pakiramdam habang tumingin sa kanya si Joseph. Binata, gusto mo bang may ibahagi sa amin? Nanginginig ang mga kamay ni Manuel, pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ako, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Nakapamewang si Joseph, ang itsura ay puno pa rin ng pagdududa. Siguro ay maaari mong simulan sa pagsasabi sa amin ng tungkol sa pamilya mo. Nasaan sila? Napatingin si Manuel sa sahig, ang boses niya ay mahina. Wala po talaga akong pamilya, mahina niyang inamin. Iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Manuel nang may pagdamay. Ayos lang, ligtas ka rito. Sabihin mo sa amin ang kwento mo. Huminga ng malalim si Manuel at nagsimulang ikwento ang kanyang buhay, ang ama niyang umalis, ang ina niyang nalulong sa alak, at ang biglaan nitong pagkawala. Isinalaysay niya ang mga hirap sa foster system, ang pang-aabuso, at ang kanyang pagtakas papunta sa kalye. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawala ang pagdududa sa mukha ni Joseph at napalitan ito ng pag-unawa at awa. Diyos ko! Mahinang bulong ni Joseph matapos marinig ang kwento ni Manuel, halatang tinamaan. Hindi ko alam. Naluha si Don Ricardo habang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Manuel. Nakikita mo na ba, Joseph? Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang tulungan. Walang batang dapat dumaan sa ganitong mga pagsubok. Tumango si Joseph, pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang panyo. Naiintindihan ko, Ricardo, pero legal na usapin ito. Hindi basta-basta maaaring idagdag ang isang menor de edad sa iyong testamento nang hindi sinusunod ang mga kinakailangang proseso. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Don Ricardo. Saglit na nag-isip si Joseph. Una, kailangan nating makipag-ugnayan sa social services upang malaman ang legal na katayuan ni Manuel. Nanigas si Manuel sa narinig na social services. Hindi po, mariin niyang sabi. Ayokong bumalik doon. Huwag kang mag-alala, pag-aalo ni Don Ricardo habang hinahaplos ang kamay ni Manuel. Hindi ka namin pipilitin na gawin ang ayaw mo, tama ba, Joseph? Malalim na bumuntong hininga si Joseph. Hindi ito ganun kasimple, Ricardo. May mga alituntunin tayong kailangang sundin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Manuel kaya mabilis niyang idinagdag. Pero gagawin namin ang lahat para makahanap ng pinakamabuting solusyon para sa lahat. Biglang pumasok ang isang nurse sa kwarto. Kailangan na naming ihanda si Don Ricardo para sa kanyang operasyon ngayon. Inipon ni Joseph ang kanyang mga gamit. Naiintindihan ko, ipagpapatuloy natin ang usapan pagkatapos ng operasyon. Huwag mo munang alalahanin ang anuman. Magpahinga ka na. Salamat kaibigan, sagot ni Don Ricardo. Pakiusap, bantayan mo si Manuel habang wala ako. Siyempre, sagot ni Joseph, sabay lingon kay Manuel na tumugon din ng tingin na puno ng kaba at pag-asa. Pangako, sabi ni Joseph habang inihahanda ng pangkat medikal si Don Ricardo para dalhin sa operating room. Lumapit si Manuel sa kama. Don Ricardo, simula niya, nanginginig ang boses. Ako... Maingat siyang pinutol ng matanda. Magiging maayos ang lahat, Manuel. Maniwala ka sa akin.
Tumango si Manuel, pinipigilan ang pagluha habang pinagdikit ang kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Dagdag ni Don Ricardo, puno ng katiyakan. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang mga plano para sa iyong kinabukasan. Habang nagsasalita si Don Ricardo, sinimulan ng mga nurse na igalaw ang kama. Parang may humigpit sa dibdib ni Manuel habang pinagmamasdan niya silang inilalayo si Don Ricardo. Naiwan sa silid, hinarap siya ni Joseph. Mukhang tayong dalawa muna ang magkasama ngayon, ha? Biro ni Joseph. Tumango si Manuel, halatang kinakabahan. Makinig ka, ayokong maging pabigat ako. Baka mas mabuti kung umalis na lang ako. Alanganing sabi ni Manuel. Tumigil ka, putol ni Joseph. Ang tono ay matalim, ngunit may halong pag-aalaga. Nangako ako kay Ricardo na aalagaan kita at gagawin ko ang pangakong iyon. Kumusta naman kung pumunta tayo sa cafeteria, siguradong gutom ka na. Sumagot ang tiyan ni Manuel ng isang malakas na pag-ugong, dahilan para mapangiti si Joseph. Ituturing ko na yang oo. Tara na, sabi ni Joseph. Habang naglalakad sa mga koridor ng ospital, ramdam ni Manuel na parang hindi siya bagay sa lugar. Nasa kanya ang mga gulagulanit niyang damit habang si Joseph naman ay nakaayos sa kanyang malinis na suit. Sa cafeteria, umorder si Joseph ng 2 masaganang almusal at naupo sila sa isang tahimik na sulok. Sige, kumain ka na, sabi ni Joseph habang iniaabot ang plato kay Manuel. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Agad na sinimulan ni Manuel ang pagkain, halatang gutom na gutom, gaya ng isang taong hindi sigurado kung kailan ang susunod na matinong kain niya. Pinanood siya ni Joseph ng tahimik sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. Manuel, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang gusto ni Ricardo para sa iyo ay medyo komplikado, legal at moral na aspeto. Maraming kailangang pag-isipan. Huminto si Manuel, ang kaba ay bakas sa kanyang mga mata. Ibig sabihin po ba hindi niya ako matutulungan? Hindi yun ang ibig kong sabihin, sagot ni Joseph umiiling. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating maging maingat at sundin ang tamang proseso. Naiintindihan mo ba ako? Dahan-dahang tumango si Manuel. Opo, naiintindihan ko. Mabuti, patuloy ni Joseph. Ngayon, kailangan ko ang iyong katapatan. Mayroon bang sino man na maaaring mag-claim sa iyo sa legal na paraan, pamilya, kamag-anak? Umiling si Manuel. Wala po sa pagkakaalam ko. Iniwan po ako ng tatay ko noong bata pa ako. At ang nanay ko, tumigil ang boses ni Manuel, nanginginig. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Tahimik na nagsulat si Joseph sa kanyang notepad. Paano naman sa foster home? May naaalala ka bang pangalan ng mga staff doon? Sinubukang mag-isip ni Manuel. Sa pagkakatanda ko, ang direktor ay si Mrs. Evangelista, pero hindi ko po alam ang buong pangalan niya. Ayos lang yan, sabi ni Joseph nang may pag-aalo. Magsisimula tayo doon. Naiintindihan mo ba kung bakit ko kinukuha ang lahat ng impormasyong ito? Tumingin si Manuel ng direkta kay Joseph, malinaw at matalas ang kanyang mga mata. Para siguraduhin na walang sino man ang makakapigil kay Don Ricardo na tulungan ako, di ba? Ngumiti si Joseph, halatang humanga sa sagot niya. Tama ka. Matalino kang bata. Mr. Castillo, mahinang tanong ni Manuel, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, itanong mo lang, sagot ni Joseph nakangiti. Bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito? Halos hindi niyo po ako kilala. Pwede naman po kayong umiwas na lang. Ibababa sana ni Joseph ang tasa ng kape, ngunit pinili niyang direktang titigan si Manuel sa mata. Manuel, kahit anong isipin mo, may mga mabubuting tao pa rin sa mundong ito. Isa na si Ricardo sa kanila at kung may nakita siyang espesyal sa iyo, wala akong dahilan para pagdudahan siya.
paliwanag ni Joseph. Nanikip ang lalamunan ni Manuel, puno ng emosyon. Pero paano kung biguin ko siya? Paano kung hindi ako ang inaakala niyang ako? Lumapit ng bahagya si Joseph. Ang boses ay pinagsamang matatag at mahinahon. Makinig ka, Manuel. Hindi lang potensyal ang nakita ni Ricardo sa'yo. Nakita niya ang puso mo. Isang bata na, sa kabila ng lahat, pinili pa ring tumulong sa isang estranghero. Malaki ang sinasabi nito tungkol sa iyong pagkatao. Napayuko si Manuel, tinamaan ng mga salita ni Joseph. Hindi ko po alam kung kaya kong suklian ang mga inaasahan niya, mahinang sabi niya. Ang kailangan mo lang gawin ay maging ikaw, tugon ni Joseph. Sapat na iyon. Biglang tumunog ang telepono ni Joseph. Mabilis niya itong sinilip at tumayo. Tapos na ang operasyon, tara na, sigurado akong gusto mong nandoon pag nagising siya. Mabilis na tumayo si Manuel, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Habang naglalakad sila pabalik, ipinatong ni Joseph ang kanyang kamay sa balikat ni Manuel bilang pag-aalo. Tandaan mo, Manuel, hindi ka na nag-iisa. Tumango si Manuel, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang pag-asa. Pagdating nila sa silid, nakita nilang ibinalik na si Don Ricardo. Nakahiga pa rin at wala pang malay dahil sa anesthesia. Isang nurse ang nagmomonitor ng kanyang vital signs. Kumusta ang operasyon? Tanong ni Joseph. Nakangiti ang nurse. Matagumpay po, matatag si Don Ricardo. Magigising po siya sa lalong madaling panahon. Lumapit si Manuel sa kama, tinitigan ng tahimik na mukha ni Don Ricardo. Pwede po ba akong manatili sa tabi niya? Mahinang tanong niya. Tumingin si Joseph sa nurse na tumango ng may mainit na ngiti. Siyempre, iho, siguradong matutuwa siyang makita ka pag nagising siya. Umupo si Manuel, marahang hinawakan ng kamay ni Don Ricardo. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Joseph. Punong-puno ng emosyon, ngunit alam niyang marami pang hamon ang darating. Ngunit sa tagpong iyon, nakikita si Manuel na kasama si Ricardo, naramdaman niya ang matibay na paniniwala na sa anumang paraan, magiging maayos ang lahat. Joseph ay nagpaalam na gagawa siya ng ilang tawag at babalik kaagad. Tinanong si Manuel kung ayos lang bang mag-isa muna siya. Nakatingin ng mariin kay Don Ricardo, sumagot si Manuel nang may katiyakan, "Opo sir, mananatili ako sa tabi niya." Nang lumabas si Joseph, tahimik na nagbantay si Manuel sa tabi ng kama. Sanay nang mag-isa sa halos buong buhay niya, ang batang matalino sa kalye ay ngayon nagbabantay sa lalaking may kakayahang baguhin ang kanyang kinabukasan. Mabagal ang usad ng oras, sinasalamin lamang ng paminsan-minsang pagpasok ng mga nurse upang suriin si Don Ricardo. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay kay Manuel ng isang maaliwalas na ngiti. Ngunit nanatiling matatag si Manuel, ang tingin niya ay nakapako sa mukha ng matanda, sabik sa kahit anong senyales ng paggising. Bandang hapon, nagbago ang takbo ng sitwasyon nang magsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkamalay si Don Ricardo. Bahagyang kumislot ang kanyang mga talukap bago ito dahan-dahang bumukas. Mahinang binigkas ni Don Ricardo ang pangalan ni Manuel at agad namang tumalon sa pag-aalala ang bata, nagtanong tungkol sa kalagayan ng matanda. Sa isang mahinang pagbibiro, sinabi ni Don Ricardo na pakiramdam niya ay nasagasaan siya ng truck, ngunit kinumpirma niyang buhay pa siya. Salamat kay Manuel. Napuno ng labis na ginhawa ang mata ni Manuel, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan habang inamin niyang natakot siya para sa kalagayan ni Don Ricardo. Mula sa kama, pinisil ni Don Ricardo ang kamay ng bata ng mahinahon. Tiniyak na siya ay mas matatag kaysa sa kanyang itsura. Sa sandaling iyon, muling pumasok si Joseph kasama ang doktor. Pareho silang natuwa na makita si Don Ricardo na gising na.
Pagkatapos ng maikling pagsusuri at pag-check sa mga monitor, masayang idiniklara ng doktor na matagumpay ang operasyon. Ipinayo niya ang sapat na pahinga at mahigpit na pagsunod sa mga medikal na tagubilin para sa ganap na paggaling. Nagtanong si Don Ricardo tungkol sa kanyang pananatili sa ospital at nalaman niyang makakauwi siya sa loob ng ilang araw, ngunit kakailanganin ng ilang linggo para sa tuluyang paggaling, kung saan kinakailangan niya ng tulong sa bahay. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Joseph at Manuel sa silid na para bang pareho silang nagkasundo na handa nilang ibigay ang kinakailangang suporta. Matapos ang konsultasyon, iminungkahi ni Joseph na magkaroon sila ni Don Ricardo ng pribadong pag-uusap na tila may seryosong bagay na kailangang talakayin. Pumayag si Don Ricardo at tinanong si Manuel kung maaari siyang lumabas sandali. Bagaman nag-aalangan, tumango si Manuel at nagpunta sa cafeteria. Mag-isa kasama si Joseph, ipinaliwanag ni Don Ricardo ang sitwasyon. Dito niya natutunan ang tungkol sa mga komplikasyon sa legal na katayuan ni Manuel at ang mahinang paghawak ng foster system sa kanyang kaso. Ipinaliwanag ni Joseph na kung nais talagang tulungan ni Don Ricardo si Manuel, kailangan nilang dumaan sa tamang proseso. Iminungkahi ni Joseph ang isang matapang na plano, ang pag-apply para sa pansamantalang kustudiya ni Manuel na idinadahilan na ang pag-aalaga kay Manuel ay makakatulong din sa paggaling ni Don Ricardo. Nabigla ngunit naiintriga, pinag-isipan ni Don Ricardo ang ideya. Sa kabila ng mga hamong legal at maaaring kaharapin mula sa social services, hindi niya kayang tiisin ang ideya na bumalik si Manuel sa isang hindi matatag na buhay. Sumang-ayon si Joseph na ihanda ang mga kinakailangang dokumento, ngunit iginiit ang kahalagahan ng pagkuha ng tiwala at pagsang-ayon ni Manuel sa sitwasyong ito. Napagtanto ni Don Ricardo na kailangan niyang ipaliwanag ng maayos ang lahat kay Manuel at tiyakin ang kanyang pag-unawa at kooperasyon. Bago umalis si Joseph, binanggit niya ang dedikasyon ni Don Ricardo kay Manuel. Ngumiti si Don Ricardo, puno ng pasasalamat. Mapalad ako na binigyan ako ng pagkakataong gumawa ng pagbabago sa buhay ng batang ito. Narinig ni Manuel ang mahinang katok at dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng silid. "Pwede po bang pumasok?" tanong niya ng mahinahon. "Siyempre, iho," sagot ni Don Ricardo na may maaliwalas ng ngiti. "Maupo ka, may mahalaga tayong pag-uusapan." Pumasok si Manuel, agad na naramdaman ang bigat ng sitwasyon habang parehong seryoso ang ekspresyon ni na Don Ricardo at Joseph. "May problema po ba?" tanong niya, bakas ang kaba sa kanyang tinig. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Joseph at Don Ricardo bago nagsalita ang matanda. "Manuel, gusto ka naming tulungan, pero kailangan namin ang iyong kooperasyon para magawa ito." Dahan-dahang tumango si Manuel, ipinapakita ang kanyang kahandaan. "Ano po ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Lumapit si Joseph, tinitigan siya ng diretso sa mata. "Una, maaari ba kaming umasa sa iyong tiwala?" tanong nito. Saglit na nag-alinlangan si Manuel, inilipat ang tingin niya kay Don Ricardo bago marahang tumugon. "Naniniwala po ako." "Mahalaga yan," patuloy ni Joseph, "dahil ang ipapanukala namin ay nangangailangan ng malaking tiwala at tapang mula sa iyo." Iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay, hinihikayat si Manuel na lumapit. Lumapit ang bata at hinawakan ng matanda ang kanyang kamay ng mahinahon. "Iniaalok namin sa iyo ang isang tahanan," malambing na sabi ni Don Ricardo. Nagliwanag ang mukha ni Manuel sa gulat. "Talaga po? Pero wala akong mga legal na dokumento," protesta niya. Agad siyang pinutol ni Joseph ng marahan. "Iyan mismo ang kailangan nating ayusin. Maaari naming makuha ni Don Ricardo ang pansamantalang kustodiya mo.
pero kailangan namin ang iyong pakikilahok. Tinitigan ni Manuel sina Joseph at Don Ricardo, halatang may halong pag-asa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano po ang kailangan kong gawin? Bulong niya. Huminga ng malalim si Joseph bago ipinaliwanag ang plano. Kailangan mong bumalik sa sistema ng sandali, sabi niya. Biglang umatras si Manuel, namumutla ang mukha at hinila palayo ang kanyang kamay mula kay Don Ricardo. Hindi! Mariing tutol niya, hindi po ako pwedeng bumalik doon. Hindi niyo po ba naiintindihan kung gaano ako natatakot? Pakinggan mo kami, Manuel, awat ni Don Ricardo sa mahinahong tono. Hindi ka namin ibabalik sa dati mong pinagdaanan. Dahan-dahang lumapit si Joseph, ang boses ay puno ng pag-unawa. Pormal na hakbang lamang ito upang makapag-apply kami ng kustodiya, paliwanag niya. Nakita sa mata ni Manuel ang takot. Paano kung mabigo? Paano kung pilitin nila akong bumalik? Pilit na umayos ng upo si Don Ricardo, bagaman halatang nahihirapan. Hindi namin hahayaan na mangyari iyon. Pangako ko yan, mariing sabi niya. Pinagtibay ni Joseph ang sinabi ni Don Ricardo. Susuportahan ka namin sa bawat hakbang. Hindi ka nag-iisa dito. Kagatlabing nag-isip si Manuel bago muling nagsalita. At kung maging maayos po ang lahat, ano po ang mangyayari? Lumitaw ang isang malambot na ngiti sa mukha ni Don Ricardo. Pagkatapos, lilipat ka sa bahay ko. Tutulungan mo ako habang nagpapagaling ako at sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng tahanan, edukasyon, lahat ng kailangan mo para magtagumpay. Dinugtungan ni Joseph, Manuel, dapat mong maintindihan na mahirap ang prosesong ito. Kailangan nitong dumaan sa maraming pagsusuri, dokumento at ganap na katapatan sa mga autoridad. Dahan-dahang tumango si Manuel, unti-unting nauunawaan ang sitwasyon. Paano kung makita nila ang nanay ko? Tanong niya, bakas ang isa pang alalahanin sa kanyang tinig. Nanahimik ang silid bago marahang sumagot si Don Ricardo. Kung mangyari man yon, gagawin natin kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ipinapangako ko yan. Pumikit sandali si Manuel, nilalabanan ng kanyang emosyon. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, puno na ito ng matatag na determinasyon. Sige po, sinabi niya sa wakas. Gagawin ko po. Nagliwanag ang mukha ni Don Ricardo, binuksan ang kanyang mga bisig. Halika rito, iho, yaya niya ng may init. Lumapit si Manuel at niyakap ng matanda, damang-dama ang isang uri ng seguridad na matagal niyang hinanap. Magiging maayos ang lahat, bulong ni Don Ricardo na puno ng katiyakan. Pinanood ni Joseph ang tagpong iyon, puno ng emosyon ngunit may kaalaman sa mga hamong darating. Sa kabila nito, nakita niya ang bumubuong ugnayan sa pagitan ni Manuel at Don Ricardo, dahilan upang bumuhos ang tiwala na magiging maayos ang lahat. Sige, sabi ni Joseph, naghahanda na. Marami tayong kailangang ayusin. Manuel, handa ka na bang simulan ang bagong kabanatang ito? Lumayo si Manuel mula sa yakap ni Don Ricardo, hinarap si Joseph at tumango ng matatag. Handa na po ako. Nagliwanag ang mukha ni Don Ricardo sa pagmamalaki habang tinitignan si Manuel. Iyan ang batang pinalaki ko, sabi niya ng may init. Samantala, inilabas ni Joseph ang kanyang telepono upang gumawa ng mga ayos. Susubukan kong mag-set up ng meeting kasama ang social services para bukas. Aniya bago lumabas ng silid para sa mga tawag. Naiwan silang dalawa, mahinang sinabi ni Manuel ang kanyang mga alalahanin. Don Ricardo, paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung isipin nilang hindi ako sapat? Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Manuel bilang panghihikayat. Makinig ka sa akin, Manuel, sapat na sapat ka. Ikaw ay matapang, matalino at ang puso mo ay dalisay na ginto. Sino man ang hindi makakita niyan ay hindi lang tumitingin ng maayos. Pinalakas niya ang loob nito. Napalunok si Manuel at bumulong. Natatakot po ako.
Tumugon si Don Ricardo ng may banayad na katatagan. Normal lang ang matakot, pero tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Magkasama tayo sa lahat ng ito. Pagkatapos, bumalik si Joseph na may seryoso ngunit positibong ekspresyon sa kanyang muka. May balita na ako, aniya. Naayos ko na ang meeting kasama ang isang social worker para bukas ng hapon. Pupunta siya rito sa ospital. Nagulat si Manuel sa bilis ng pangyayari. Ganun po kabilis? Tanong niya. Tumango si Joseph. Oo, mas mabuti nang masimulan natin agad ang proseso. Pinisil ni Don Ricardo ang kamay ni Manuel. Binibigyan siya ng kapanatagan. Sasamahan ka namin sa bawat hakbang, Manuel. Huminga ng malalim si Manuel, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kaba. Ano po ang sasabihin ko sa meeting? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Sabihin mo lang ang totoo, sagot ni Joseph ng matatag. Lahat ng ito, maaring nakakatakot, pero ang katotohanan lamang ang daan pasulong dito. Sumingit si Don Ricardo. Wala kang kasalanan, Manuel. Nakasurvive ka sa mga matitinding sitwasyon na hindi kayang lampasan ng karamihan. Hindi ka mahina dahil doon, ikaw ay napakalakas. Dahan-dahang tumango si Manuel, ninanamnam ang mga salitang iyon. Ano po ang mangyayari pagkatapos ng meeting? Tanong niya, halatang iniisip ang susunod na mga hakbang. Matapos ang meeting, paliwanag ni Joseph, susuriin ng social worker ang sitwasyon para matiyak na ang pagtira kay Don Ricardo ay makakabuti para sa iyo. Kapag naging maayos ang lahat, sisimulan nila ang proseso para makuha ni Don Ricardo ang pansamantalang kustodya mo. Idinagdag ni Don Ricardo, at sa prosesong ito, sisiguraduhin naming handa ka at may suporta ka anuman ang kalabasan. Ang meeting na ito ay simula pa lamang. Tinitigan ni Manuel ang dalawa, unti-unting nabubuo ang pag-asa sa kanyang puso. Kung ganon, pagkatapos nito, maaari akong magsimula ng bagong buhay dito? Tanong niya na naghahanap ng katiyakan. Oo, tugon ni Don Ricardo, tumango ng may kumpiyansa. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang matatag at ligtas na hinaharap para sa iyo, Manuel. Nandito kami upang tulungan kang magawa iyon. Dahil sa kanilang mga salita, naramdaman ni Manuel ang isang bagong determinasyon na bumubuo sa kanyang loob. Sige po, sabi niya, may bahagyang resolba sa kanyang tinig. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Nagpalitan ng tingin sina Joseph at Don Ricardo, bakas ang kanilang pag-apruba. Alam nilang magiging mahirap ang daan na tatahakin nila, pero naniniwala silang may lakas si Manuel upang harapin ito. Tumayo si Joseph sa tapat ng kama, ang boses niya ay puno ng bigat ng sitwasyon. Kung magiging maayos ang lahat, maghahain tayo ng formal na kahilingan para sa pansamantalang kustodiya. Ito ay maaaring mga hulugan ng mas maraming pulong at mas maraming tanong. Kailangan nating ipakita na kayang magbigay ni Don Ricardo ng isang matatag na kapaligiran para sa iyo. Mabilis na sumagot si Manuel, ipinapakita ang kanyang kagustuhang makatulong. Pero makakatulong po ako sa bahay. Kaya ko pong magluto, maglinis, gawin ang kahit anong kinakailangan para makatulong. Ngumiti si Don Ricardo nang malumanay, puno ng init ang kanyang tinig. Alam kong kaya mo, iho, at napakabuti niyan. Pero tandaan mo, ang pangunahing papel mo ay maging isang bata. Pumasok sa paaralan, makipagkaibigan at mabuhay ng tulad ng nararapat mong maranasan. Nang marinig iyon, bumalot ang emosyon kay Manuel at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko nga po alam kung kaya kong gawin lahat ng yan, mahina niyang inamin. Lumambot ang tinig ni Don Ricardo, puno ng paghikayat. Matutunan natin yan ng sabay, isang araw sa bawat pagkakataon. Tahimik na pinanood ni Joseph ang kanilang pag-uusap, bakas din ng halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Tumayo siya at iminungkahi, sige, sa palagay ko,
Kailangan nating lahat ng sapat na pahinga. Malaking araw ang haharapin natin bukas. Naramdaman ni Manuel ang bigat ng araw na nagdaan at bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Tumingala siya ng mahina. Pwede po ba akong manatili rito ngayong gabi? Ayokong bumalik sa kalye, hindi ngayong gabi. Tumingin si Don Ricardo kay Joseph na tumango ng may pag-unawa. Kakausapin ko ang mga nurse, sabi ni Joseph. Natiwala siyang makakahanap ng paraan. Pagkalabas ni Joseph, inayos ni Don Ricardo ang kanyang sarili sa kama, gumagawa ng espasyo. Halika rito, Manuel, yaya niya, habang tinapik ang bahagi ng kama sa tabi niya. Kasya tayo rito. Umakyat si Manuel sa kama at maingat na humiga malapit kay Don Ricardo. Na agad siyang niyakap ng kanyang braso, nagbibigay ng protektibong pagyakap. Magpahinga ka na. Bulong ni Don Ricardo ng marahan. Bukas ay isang bagong araw, isang bagong simula para sa ating dalawa. Pumikit si Manuel, damang-dama ang init at seguridad ng yakap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tahimik ang buong silid, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng pagkakataon habang dahan-dahan silang napayapa sa kanilang pagkakatulog, nangangarap ng isang bagong pag-asa. Kinabukasan, binasag ang katahimikan ng paos na boses ni Don Ricardo. Magandang umaga, iho. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Umupo si Manuel, kinukusot ang kanyang mga mata. Opo, salamat po, sagot niya ng mahina. Kayo po, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Gumuhit ang pilit ng ngiti sa mukha ni Don Ricardo habang inaayos ang kanyang posisyon. Parang nasagasaan ako ng tren, pero inaasahan ko na yun matapos ang operasyon. Sakto naman pumasok ang isang nurse na may masiglang bati. Magandang umaga, mga Ginoo! Kumusta po ang pakiramdam natin ngayon? Pilit na ngumiti si Don Ricardo. Medyo bumubuti na, salamat. Habang tinitignan ng nurse ang kanyang mga vital signs at ina-update ang kanyang chart, inanunsyo nito, babalik po mamaya ang doktor para suriin ang inyong recovery progress. Tahimik na nagmamasid si Manuel hanggang sa wakas ay nagsalita siya. Pasensya na po, pwede po bang makahingi ng almusal? Tila nagulat ang nurse nang mapansin siya. Ngunit agad din itong bumawi. Ay, oo naman, iho. Dadalhan kita agad ng pagkain. Pagkaalis ng nurse, bumaling si Don Ricardo kay Manuel, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng darating na hapon. Manuel, tungkol sa araw na ito. Pinutol siya ni Manuel. Ang boses niya ay may halong pag-aalala. Alam ko po, darating ang social worker. Tumango si Don Ricardo, napansin ang tensyon na bumabalot sa balikat ni Manuel. Magiging maayos ang lahat, mahinang sabi niya bilang pag-aalo. Magkasama nating haharapin ito. Nanatiling tahimik si Manuel, halata ang kanyang kaba. Iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay at pinisil ng mahinahon ang kamay ni Manuel. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Anuman ang mangyari ngayon, malalagpasan natin ito ng magkasama. Dahan-dahang tumango si Manuel, dama ang suporta, ngunit hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa hindi tiyak na hinaharap. Tingnan mo, naiintindihan ko na kinakabahan ka, at normal lang yan, patuloy ni Don Ricardo ng mahinahon. Pero huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin kagabi. Sabihin mo lang ang totoo. Iniwas ni Manuel ang kanyang tingin, nilalaro ang gilid ng kumot na nasa kama. Paano po kung magkamali ako? Paano kung hindi magtagumpay? Nanginginig ang kanyang boses. Muling inabot ni Don Ricardo ang kanyang mga kamay, mahigpit, ngunit mahinahon itong hinawakan.
Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi kailanman makakasira ng anuman. Iho, maniwala ka diyan. Bago pa makasagot si Manuel, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Joseph, ang abogadong may seryosong ekspresyon. Magandang umaga sa inyong dalawa, bati niya habang papalapit sa kama. Kumusta na tayo ngayon? Parang bago, biro ni Don Ricardo, ngunit hindi maitago ang sakit habang inaayos ang kanyang posisyon. Tumango si Joseph bilang tugon sa biro at tumingin kay Manuel. Ikaw naman, iho, handa ka na ba sa mangyayari mamaya? Huminga ng malalim si Manuel, bakas ang pag-aalinlangan. Siguro po, kinuha ni Joseph ang isang folder mula sa kanyang maletang dala at naupo sa upuan malapit sa kama. Mabuti yan dahil marami tayong dapat pag-usapan bago dumating ang social worker. Sa sumunod na oras, maingat na ipinaliwanag ni Joseph ang mga posibleng tanong sa interview. Pinapahalagahan ang kahalagahan ng pagiging matapat habang nagbibigay ng mga payo kung paano niya maipapahayag ng maayos ang kanyang mga sagot upang mapabuti ang kanyang tsansa na makasama si Don Ricardo. Tandaan mo, Manuel, pagtatapos ni Joseph habang isinasara ang folder, hindi mo ito haharapin ng mag-isa, nandito kami para suportahan ka. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at pumasok ang doktor upang suriin si Don Ricardo. Magandang umaga sa lahat, bati niya habang lumalapit sa kama. Kumusta ang pakiramdam natin ngayon? Masakit pero inaasahan ko na yan, sagot ng matanda. Tumango ang doktor habang sinusuri ang sugat ni Don Ricardo mula sa operasyon. Normal lang yan pagkatapos ng operasyon. Naging matagumpay ito. Pero dahan-dahan ang magiging paggaling mo. Nasubukan mo na bang tumayo? Umiling si Don Ricardo. Hindi pa. Panahon na para simulan, mungkahi ng doktor. Ang kaunting paggalaw ay makakatulong upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Sa tulong ng doktor at ng tinawag na nurse, nagawa ni Don Ricardo na maupo ng dahan-dahan. Sa kabila ng sakit, humanga si Manuel sa determinasyon ng matanda. Magaling, hikayat ng doktor. Ngayon, subukan nating tumayo, dahan-dahan lang. Lumapit si Manuel handang tumulong. May magagawa po ba ako? Mahinang tanong niya. Siyempre, tumayo ka sa kabilang gilid para suportahan siya, utos ng doktor. Sa suporta ni Manuel at ng nurse, unti-unting tumayo si Don Ricardo. Halata ang sakit sa kanyang mukha, ngunit kasabay noon ay ang ngiti ng tagumpay. Nagawa ko, anunsyo ni Don Ricardo, may pasasalamat sa kanyang mga mata habang marahang pinisil ang balikat ni Manuel. Habang pinagmamasdan ang interaksyon nila, napansin ng doktor, may matibay kang suporta rito, napakahalaga niyan sa iyong paggaling. Tahimik na nanonood si Joseph hanggang sa tanungin niya ang doktor, Dok, sa lagay niya, sa tingin niyo ba kakayanin ni Don Ricardo na alagaan si Manuel habang nagpapagaling? Naguluhan ang doktor at sumagot, alagaan si Manuel? Habang nakasandal kay Manuel at sa nurse, ipinaliwanag ni Don Ricardo, nag-a-apply kami para sa pansamantalang kustudiya ni Manuel. Medyo komplikado yan, tugon ng doktor na may pag-iisip. Ang paggaling mula sa operasyon sa balakang ay medyo mabigat. Kakailanganin ni Don Ricardo ng malaking tulong sa mga susunod na linggo. Ako po ang tutulong sa kanya. Mabilis na sambit ni Manuel ng may sigasig. Gagawin ko ang kahit anong kinakailangan. Ngumiti ang doktor sa ipinakitang determinasyon ni Manuel. Ang pagkakaroon ng suporta sa bahay ay tiyak na makakatulong sa paggaling ni Don Ricardo. Pagkatapos ay bumaling ang doktor kay Joseph at nagdagdag, pero kailangan din nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ni Manuel. Ang kapakanan ng isang bata ay kasing halaga rin. Tumango si Joseph, sumang-ayon.
Iyon ang aming layunin, siguraduhing matugunan ang pangangailangan nilang dalawa. Muling bumaling ang doktor kay Don Ricardo. Mapalad ka na meron siyang kasama. Hindi lahat ay magkakaroon ng ganitong dedikasyon. Ngumiti si Don Ricardo kay Manuel, bakas sa kanyang tingin ang labis na pagmamalaki. Hindi ito swerte, Doc. Ang batang ito ay may busilak na puso. Namula si Manuel, nahihiya ngunit may halong kasiyahan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang tunay na pakiramdam ng pagiging kabilang marahil sa unang pagkakataon. Naiintindihan ko, Doc, pwede po bang makakuha ng isang nakasulat na pagsusuri tungkol sa kalusugan ni Don Ricardo at ang kanyang kakayahang alagaan si Manuel basta may tamang suporta? Tanong ni Joseph. Tiyak, sagot ng doktor. Gagawa ako ng komprehensibong ulat mamaya. Matapos tulungan ng doktor at nurse si Don Ricardo na bumalik sa kama, isang maikling katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, tapos na rin iyon biro ni Don Ricardo, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Ngunit baka sa mukha ni Manuel ang pag-aalala. Don Ricardo, sigurado po ba kayo dito? Ayaw ko pong maging pabigat sa inyo. Iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay, hinihikayat si Manuel na lumapit. Manuel, pakinggan mo ako. Hindi ka pabigat. Isa kang biyaya. Totoo na kakailanganin ko ng tulong habang nagpapagaling ako. Pero ikaw rin ay nangangailangan ng suporta, isang lugar na matatawag na tahanan, isang pagkakataong umunlad, kaya nating suportahan ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Dahan-dahang tumango si Manuel, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pilit niyang pinipigilan. Tumingin si Joseph sa kanyang relo at sumingit. Pasensya na kung mapuputol ko ito pero darating na ang social worker maya-maya. Manuel, kumuha tayo ng bagong damit para sa'yo. Gusto nating maging maayos ang iyong itsura. Tumingin si Manuel sa kanyang suot, punit-punit at kupas. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Wala po akong ibang damit, mahina niyang inamin. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Don Ricardo. Joseph, maaari mo bang asikasuhin yan? Siguraduhin mong makukuha niya ang lahat ng kailangan niya. Siyempre, sagot ni Joseph, walang pag-aalinlangan. Tara, Manuel, mamimili tayo. Habang palabas sila ng silid, tinawag ni Don Ricardo, at siguruhing makakakain siya ng maayos, hindi hospital food para sa anak ko. Ang pagtawag ni Don Ricardo kay Manuel ng anak ko ay nagbigay sa bata ng hindi maipaliwanag na init at pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang sumunod na mga oras ay naging abala. Nagpunta sina Joseph at Manuel sa isang malapit na tindahan kung saan namili sila ng bagong damit, sapatos at maging isang backpack. Pagkatapos ay kumain sila sa isang maliit ngunit maaliwalas na restoran. Habang kumakain, muling ipinaalala ni Joseph ang mahahalagang punto para sa darating na interview. Tandaan mo, Manuel, payo ni Joseph habang kumakain sila. Nandito ang social worker upang makatulong, hindi upang pahirapan ka. Ayos lang maging tapat at ipakita ang nararamdaman mo kahit nakaka-overwhelm ito. Hindi mapakali si Manuel habang sinusundot ang kanyang pagkain. Paano po kung tanungin niya tungkol sa nanay ko? Tumigil si Joseph sa pagkain at tinitigan siya ng mahinahon. Maging tapat ka lang. Sabihin mo na nawala siya at hindi mo alam kung anong nangyari. Kung tanungin ka kung gusto mo bang hanapin siya, sabihin mo lang kung ano ang tunay mong nararamdaman. Napayuko si Manuel, halos pabulong ang boses. Hindi ko po alam kung ano ang nararamdaman ko tungkol doon. Ayos lang yan, tugon ni Joseph ng mahinahon. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot ngayon. Magsalita ka lang mula sa puso. Dahan-dahang tumango si Manuel, bagaman bakas pa rin ang pag-aalinlangan.
Ang mahinahong ngiti ni Joseph ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo, Manuel. Nakayanan mo na ang lahat hanggang ngayon at tandaan mo, hindi ka na nag-iisa, hikayat ni Joseph. Tumingala si Manuel, ang kanyang mga mata ay halo ng kaba at pag-asa. Sige po, bulong niya. Nakangiti si Joseph, tila kontento sa kanyang sinabi. Mabuti. Ngayon, tapusin mo na yan. Marami pa tayong gagawin mamaya. Habang ipinagpapatuloy ni Manuel ang kanyang pagkain, dama niya ang bigat ng mga pangyayari sa araw na iyon. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya hinaharap ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi ko po alam kung ano ang nararamdaman ko, mahinang pagtatapat ni Manuel. Normal lang yan, sagot ni Joseph nang may pag-aalo. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Pagbalik nila sa ospital, suot ang kanyang bagong damit. Nakaramdam si Manuel ng kakaibang kumpiyansa. Nang makita siya ni Don Ricardo, nagliwanag ang mukha ng matanda. Tignan mo ang sarili mo! Masayang bati ni Don Ricardo. Mukha kang tunay na Ginoo. Namula ang pisngi ni Manuel, ngunit isang mahiyain at matamis na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Ang kanilang sandali ng gaan ay naputol nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babae na nasa katanghaliang edad, nakasuot ng salamin at may dalang portfolio. Magandang hapon, pakilala niya. Ako si Rosa Suarez mula sa Social Services. Narito ako upang talakayin ang tungkol kay Manuel at sa inyo, Don Ricardo. Nagpakilala si Joseph at nagpasalamat sa pagbisita ng social worker. Pagkatapos, ibinaling ni Mrs. Suarez ang atensyon kay Manuel na tila natigilan nang makita siya. Ikaw si Manuel, hindi ba? Sabi niya nang may kalambingan sa boses. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Tumingin si Manuel kay Don Ricardo para humingi ng kumpirmasyon at nang makita niyang tumango ito, dahan-dahan siyang sumunod kay Mrs. Suarez sa isang tahimik na sulok ng ospital. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong, mungkahi ni Mrs. Suarez nang makaupo sila. Paano mo nakilala si Don Ricardo? Huminga ng malalim si Manuel at inilahad ang mga nangyari noong gabing iyon. Habang nagkukwento, unti-unting nabawasan ang kanyang kaba dahil sa pagiging bukas at mahinahong pakikinig ni Mrs. Suarez. Marami kang pinagdaanan sa murang edad, sabi ni Mrs. Suarez matapos marinig ang kanyang kwento. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa posibilidad na manirahan kasama si Don Ricardo? Saglit na nagalinlangan si Manuel, kinagat ang kanyang labi. Natatakot po ako na baka hindi magtagumpay at ibalik ako sa sistema. Pero may pag-asa rin po. Napakabait ni Don Ricardo. Pinararamdam niya sa akin na ligtas ako. Isinulat ni Mrs. Suarez ang kanyang mga sinabi at nagtanong muli tungkol sa kanyang ina. Gusto mo bang hanapin namin siya? Naramdaman ni Manuel ang bigat sa kanyang lalamunan. Hindi ko po alam, sagot niya nang nanginginig ang boses. Minsan namimiss ko siya pero galit din ako na iniwan niya ako. Natatakot ako na kung makita siya, baka kailangan kong bumalik sa kanya. Tumango si Mrs. Suarez nang may pag-unawa. Hindi ka namin pipilitin sa kahit ano. Ang kaligtasan at kasiyahan mo ang pangunahing layunin namin, pagtitiyak niya. Matapos ang halos isang oras, bumalik sila sa kwarto kung saan naghihintay sina Don Ricardo at Joseph. Maganda ang naging pag-uusap namin, ani Mrs. Suarez. Pagkatapos ay humarap siya kay Don Ricardo at humiling na makausap ito ng pribado tungkol sa kanyang intensyon para kay Manuel. Naupo si Mrs. Suarez sa tabi ng kama ni Don Ricardo at sinimulan ang usapan. Don Ricardo, maaari niyo bang ipaliwanag kung bakit gusto niyong makuha ang pansamantalang kustudiya ni Manuel? Huminga ng malalim si Don Ricardo, ang boses niya ay matatag at seryoso.
Noong gabing nagkita kami ni Manuel, mayroon siyang lahat ng dahilan upang baliwalain ang sitwasyon ko, pero hindi niya ginawa. Pinili niyang tulungan ako. Ang kanyang mga ginawa noong gabing iyon ay nagpakita ng isang kabutihan at katapatan na bihira mong makita. Dahil sa kanyang kabaitan, nais kong bigyan siya ng isang matatag na tahanan at ang pag-aaruga na nararapat sa kanya. Tahimik na nakinig si Mrs. Suarez habang nagsalita si Don Ricardo ng may taus-pusong paninindigan. Higit pa sa sino mang bata, masyadong maraming pinagdaanan si Manuel na hindi nararapat sa kanyang edad. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang tumulong sa isang taong hindi naman niya kilala. Malaki ang ipinapakita nito tungkol sa kanyang pagkatao at kabutihan ng puso. Nais kong bigyan siya ng tunay na oportunidad, isang tahanan, edukasyon at buhay kung saan hindi na niya kailangang ipaglaban ang bawat araw para mabuhay ng mag-isa, paliwanag ni Don Ricardo. Saglit siyang tumigil, ang tingin ay naibaling sa bintana, tila ninanamnam ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Alam kong hindi na ako bata at magiging hamon ng paggaling mula sa operasyong ito. Pero ipinakita ni Manuel na kaya naming suportahan ang isa't isa. Kailangan niya ng kalinga at kailangan ko ng dahilan para muling makaramdam ng layunin sa buhay ko. Lumiwanag ang ekspresyon ni Mrs. Suarez at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng pag-unawa at respeto para sa mga sinabi ni Don Ricardo. Salamat sa inyong katapatan, Don Ricardo. Maliwanag kung gaano kaninyo pinapahalagahan si Manuel. Isa sa alang-alang ko ang lahat ng sinabi niyo sa pagproseso ng inyong kaso. Nagpahayag ng pasasalamat si Don Ricardo sa pamamagitan ng isang marahang tango, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pinaghalong ginhawa at determinasyon. Maraming salamat, Mrs. Suarez. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan upang matiyak na magkakaroon siya ng buhay na nararapat sa kanya. Sa labas ng silid, nakaupo si Manuel sa tabi ni Joseph, hindi mapakali. Mahina siyang nagtanong, ano po kaya ang tinatanong niya kay Don Ricardo? Ipinatong ni Joseph ang kamay niya sa balikat ni Manuel upang magbigay ng ginhawa. Malamang ay tinatanong niya rin ang mga katulad ng itinatanong niya sa iyo tungkol sa mga dahilan ni Don Ricardo at kung paano niya maibibigay ang isang matatag na tahanan para sa iyo. Sa tingin niyo po ba makukumbinsi niya si Mrs. Suarez? Tanong ni Manuel, halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngumiti si Joseph nang may katiyakan. Kung may sino man na makakagawa ng malakas na argumento, iyon ay si Don Ricardo. Tumango si Manuel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikom sa kanyang kandungan. Puno ng pag-asa, umaasa siyang magkakaroon siya ng lugar na matatawag na tahanan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naglakas loob siyang maniwala sa isang hinaharap kung saan hindi na siya nag-iisa. Isang hinaharap na suportado ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Saglit na tumigil si Don Ricardo, bakas ang damdamin sa kanyang mga mata. Si Manuel ay isang pambihirang bata na humarap sa mga hamong mahirap isipin. Nararapat lamang na bigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng matatag na buhay. Tungkol naman sa akin, marami na ang taon ko at madalas ay nag-iisa. Naniniwala ako na makakatulong kami sa isa't isa. Tahimik na nagsulat ng mga tala si Mrs. Suarez at tumango ng may pag-unawa. Naiintindihan ko ang pananaw niyo, Don Ricardo. Ngunit, napag-isipan niyo na ba ng husto ang pangmatagalang responsibilidad? Ang pag-aalaga sa isang bata ay malaking pangako, lalo na sa inyong edad at sa inyong kasalukuyang kalagayan. Nagbigay ng mahinang ngiti si Don Ricardo. Mrs. Suarez, matagal ko nang pinag-isipan ang desisyong ito. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit handa akong tiyakin
na magkakaroon si Manuel ng dekalidad na edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at lahat ng kailangan niya para sa isang maayos na buhay. At ang proseso ng inyong paggaling, tanong ni Mrs. Suarez, paano niyo ito maisasabay sa pagpapalaki ng isang bata? May matibay akong suporta, sagot ni Don Ricardo. Nariyan si Joseph, ang aking kaibigan at abogado na tutulong sa amin at handa rin akong kumuha ng dagdag na tulong kung kinakailangan. Ipinakita rin ni Manuel ang kanyang kahandaang tumulong na sa tingin ko ay magiging kapaki-pakinabang para sa aming dalawa. Nagpatuloy si Mrs. Suarez sa kanyang mga tanong sa loob ng isa pang oras. Tinatalakay ang mga plano ni Don Ricardo ukol sa pinansyal na suporta at edukasyon ni Manuel. Sa huli, isinara niya ang kanyang notebook at tinitigan ng seryoso ang matanda. Don Ricardo, kitang-kita ang inyong katapatan at pagmamalasakit kay Manuel, ngunit kailangan kong bigyang diin na hindi magiging madali o mabilis ang prosesong ito. Kakailanganin natin ng maraming home assessment at posibleng pagsusuri ng hukuman. Tumango si Don Ricardo, matatag ang kanyang ekspresyon. Nauunawaan ko ang mga hamon, Mrs. Suarez, at handa akong harapin ang lahat ng iyon. Tumayo ang social worker, hudyat ng pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Gagawa ako ng aking ulat at ipapaalam sa inyo ang susunod na mga hakbang. Samantala, dahil wala pang mas ligtas na alternatibo para kay Manuel, maaari siyang manatili dito sa ospital kasama niyo. Maraming salamat, Mrs. Suarez, taos-pusong tugon ni Don Ricardo. Pagkaalis ng social worker, dali-daling pumasok sina Manuel at Joseph. Ano po ang balita? Tanong ni Manuel, puno ng pag-asa. Tinawag siya ni Don Ricardo. Halika rito, iho. Yaya niya ng may lambing. Wala pang pinal pero nakapagsimula na tayo. Pinayagan ni Mrs. Suarez na manatili ka muna dito kasama ko. Nagliwanag ang mga mata ni Manuel sa tuwa. Totoo po? Pwede po talaga akong manatili? Oo, pwede, kumpirmasyon ni Don Ricardo habang ngumingiti ng mainit. Si Joseph na nagbubusisi ng ilang dokumento ay nagdagdag, ngunit simula pa lang ito, kailangan nating patunayan sa social services na ang arrangement na ito ay para sa pinakamabuting interes ni Manuel. Tumango si Manuel ng may determinasyon. Handa po akong gawin ang lahat ng kinakailangan, pangako niya. Ayaw ko nang bumalik sa kalye. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Manuel nang mahigpit, nagbibigay ng katiyakan. Hindi ka na babalik sa kalye, Manuel. Pangako yan. Nagpatuloy ang hapon sa masiglang paggalaw. Dumating ang mga nurse upang suriin si Don Ricardo at magdala ng pagkain para sa kanilang dalawa. Nanatili si Joseph ng kaunti upang talakayin ang mga susunod na legal na hakbang bago umalis. Nang sila na lamang ang natira, tahimik na naupo si Manuel sa tabi ng kama ni Don Ricardo, malalim ang iniisip. Don Ricardo, pwede po ba akong magtanong? Tanong ni Manuel, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Siyempre, iho, pwede mo akong tanungin ng kahit ano, sagot ni Don Ricardo ng may init. Saglit na tumigil si Manuel, tila iniipon ang kanyang mga iniisip. Bakit po ako? Pwede naman po kayong pumili ng kahit sinong bata. Bakit ako ang pinili niyong tulungan? Ngumiti ng mahinahon si Don Ricardo. Manuel, naniniwala ka ba sa tadhana? Tila naguluhan ng bata. Hindi ko po alam. Hindi ko pa po talaga napag-isipan yon. Lumiwanag ang mga mata ni Don Ricardo habang tinitignan si Manuel ng may pagmamahal. Minsan, ang buhay ay may paraan ng pagdadala ng mga tao sa tamang oras, sa mga paraang tila lampas sa ating pangunawa. Naalala mo ba ang gabing natagpuan mo ako nang nasa bingit ako ng panganib? Hindi yon aksidente. Iniligtas mo ang buhay ko at ngayon ako naman ang magbibigay ng tulong sa iyo. Ikaw, Manuel, hindi ka lang basta bata. Ikaw ay pambihira, puno ng kabutihan at katatagan na bihirang makita.
Napatungo si Manuel, tinititigan ng kanyang mga kamay, habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Totoo po ba talaga yon? Mahina niyang tanong. Hindi lang ako naniniwala, kundi sigurado ako, matatag na sagot ni Don Ricardo. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hinayaan ni Manuel ang sarili niyang maniwala na may taong tumingin sa kanya ng higit pa sa pagiging isang batang palaboy na may nagbigay halaga sa kanyang pagkatao. Ang paniniwalang iyon, ang bagong pag-asa, ay tila nagbago ng lahat para sa kanya. Don Ricardo, naniniwala na rin po ako. Pagpapatuloy niya, mas matatag na ang boses. Hindi po aksidente ang nangyari sa gabing yon. Maraming taon na ang nakalipas na wala sa amin ng asawa ko ang aming nag-iisang anak. Isa iyon sa pinakamahirap na panahong pinagdaanan namin. Nabigla si Manuel na hindi inasahan ang ganoong personal na pagbubunyag. Pasensya na po. Malungkot po yon, bulong ni Manuel. Tumango si Don Ricardo, bakas sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang mga alaala. Isa iyon sa pinakamabigat na yugto ng buhay namin. Ibinaling ko ang sarili ko sa trabaho, nagpakayaman, iniisip na makakabawas ito ng sakit. Pero nagkamali ako. Saglit siyang tumigil at tumitig kay Manuel ng may malalim na kahulugan. Pagkatapos, dumating ka, matapang at may malasakit. Pinili mong tulungan ang isang estranghero sa kabila ng sarili mong mga paghihirap. Manuel, hindi ko hinahanap na palitan ang anak ko at hindi ko inaasahan na makita mo ako bilang isang ama. Pero naniniwala ako na kaya nating bumuo ng sarili nating uri ng pamilya. Naramdaman ni Manuel ang bumibigat na emosyon sa kanyang lalamunan, dahilan para mawalan siya ng salita. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ni Don Ricardo, ngumingiti upang bigyang katiyakan si Manuel. Ang gusto ko lang maunawaan mo ay hindi ka na nag-iisa. Damang-dama ang pagmamahal, lumapit si Manuel at marahang niyakap si Don Ricardo, maingat na huwag siyang masaktan. Nagulat si Don Ricardo sa una, ngunit agad ding tinugon ang yakap ng may init. Salamat po, bulong ni Manuel, halos hindi marinig, para sa lahat. Nang maghiwalay sila, parehong basa ng luha, ngunit nakangiti, punong-puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanilang mga mata. Ngayon, mungkahi ni Don Ricardo habang naglilinaw ng kanyang lalamunan, ano sa tingin mo kung maghanap tayo ng magandang pelikula na pwedeng panoorin? Tumango si Manuel, sabik, habang magkasama nilang hinanap ang tamang palabas. Sa kabila ng mga hamong darating, dama ni Don Ricardo ang isang malalim na kasiyahan. Naniniwalang sulit ang lahat ng hirap para sa pangako ng kinabukasang kasama ang batang ito. Habang bumabalot ang gabi sa ospital, dahan-dahan silang nakatulog sa mahinang tunog ng TV, pinapangarap ang buhay na naghihintay sa kanila. Dalawang kaluluwang dating nag-iisa, ngayoy pinagtagpo ng tadhana at magkasamang nangangarap. Kinabukasan, nagising si Manuel sa tunog ng pag-uusap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at naalala ang kanyang kinaroroonan habang pinag-uusapan ni Don Ricardo at ng doktor ang isang mahalagang bagay. Magandang umaga, Manuel, bati ng doktor, napansin ang kanyang paggising. Mahimbing ba ang tulog mo? Nag-inat si Manuel sa kanyang upuan at mahinang sumagot, Opo, salamat po. Si Don Ricardo ay nasa mabuting mga kamay, sabi ng doktor, na may kindat kay Manuel. Malaking tulong ang naibigay mo. Sumangayon si Don Ricardo na may mainit ng ngiti. Totoo yan, wala akong magagawa kung wala si Manuel. Bahagyang tumahimik ang silid nang simulang talakayin ng doktor ang detalyeng matagal nang inaasam marinig ni Don Ricardo. Tungkol sa ulat na hiniling mo ukol sa iyong kalagayan at kakayahan na alagaan si Manuel, simulang sabi ng doktor, habang parehong nag-usisa sina Don Ricardo at Manuel, narito ang aming natuklasan.
Nagbigay ng mahinahong ngiti ang doktor. Naging tapat ako sa aking pagsusuri. Maayos ang iyong paggaling, Don Ricardo. Pero mangangailangan ito ng oras at maayos na pangangalaga. Ang mahalaga, napansin ko ang positibong epekto ni Manuel sa iyong kalusugan. Sa tamang suporta, naniniwala akong kaya mong alagaan si Manuel habang nagpapagaling ka. Huminga ng malalim si Don Ricardo, ramdam ang ginhawa. Maraming salamat, Doktor. Napakahalaga nito sa akin. Ano pong ibig sabihin nito para sa amin? Tanong ni Manuel, puno ng pag-asang may halong pag-iingat. Tumango ang doktor at tumingin kay Manuel ng may pag-unawa. Manuel, maaari ba tayong mag-usap ng sarilinan? Tumingin si Manuel kay Don Ricardo na tumango ng mapanatag. Ayos lang iho, sumama ka. May halong pag-usisa at kaba, sumunod si Manuel sa doktor palabas ng silid, iniisip ang magiging takbo ng kanilang pag-uusap. Sa koridor, yumuko ang doktor upang pantayan ang tingin ni Manuel. Manuel, kailangan kong malaman ang totoo mula sa iyo. Komportable ka ba sa ideya ng pagtira kasama si Don Ricardo at pagtulong sa kanyang paggaling? Tahimik na nag-isip si Manuel, iniipon ang kanyang mga saloobin. Matapos ang ilang sandali, tinitigan niya ang doktor at nagsalita ng may tahimik ngunit matatag na paniniwala. Opo, gusto kong manatili kay Don Ricardo. Pinararamdam niya sa akin na ligtas ako at sa unang pagkakataon naramdaman kong mayroon akong lugar na matatawag na tahanan. Lumambot ang ekspresyon ng doktor at inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Manuel. Salamat sa iyong katapatan, Manuel. Isasama ko ang iyong damdamin sa aking ulat. Pagbalik nila sa silid ni Don Ricardo, naglakad si Manuel ng may mas matibay na paninindigan. Anuman ang dala ng hinaharap, sigurado siya sa isang bagay. Hindi na siya nag-iisa. Napatitig si Manuel, tila nagulat sa tanong. Opo, agad niyang tugon. Napakabuti ng trato sa akin ni Don Ricardo. Gusto ko siyang tulungan. Ngumiti ang doktor ng may init. Mabuti namang marinig iyan, pero may isang mahalagang bagay na nais kong maunawaan mo, bagamat mahalaga ang iyong kagustuhang makatulong, hindi iyon tungkulin mo. Bata ka pa, ang pangunahing papel mo ay maging isang bata lamang. Naiintindihan mo ba? Tumango si Manuel, dahan-dahang sinisip-sip ang mga salita ng doktor. Sa tingin ko po, pero gusto ko pa rin siyang tulungan. Walang problema yon, sagot ng doktor. Mahalaga lang sa akin na hindi ka makaramdam ng bigat o stress. Kung dumating ang araw na ganun ang maramdaman mo, mangako kang sasabihin mo sa akin. Sige po, sagot ni Manuel ng may kasiguraduhan. Magaling, sabi ng doktor, tumayo ng matuwid. Balik tayo kay Don Ricardo. Marahil ay nag-aalala na siya kung ano ang pinag-usapan natin. Pagbalik nila sa silid, sinalubong sila ng inaasang tingin ni Don Ricardo. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang tono. Maayos naman ang lahat, sagot ng doktor, pinapawi ang kanyang alalahanin. Nilinaw ko lang kay Manuel ang ilang bagay tungkol sa kanyang papel sa iyong paggaling. Tumango si Don Ricardo, nagpapakita ng pag-unawa. Manuel, sabi niya, iniabot ang kanyang kamay sa bata. Gusto kong malaman mo na hindi ka narito para maging tagapag-alaga ko. Nais kong magkaroon ka ng mga pagkakataon para maglaro, matuto, maging bata lang. Tinanggap ni Manuel ang kamay ni Don Ricardo, damang-dama ang init at kapanatagan nito. Naiintindihan ko po, sagot niya, bahagyang ngumiti. Pero masarap po sa pakiramdam ang makatulong. Binibigyan ako nito ng layunin. At nagiging mahalaga ka talaga, iho. Tugon ni Don Ricardo, puno ng paniniwala, higit pa sa iyong inaakala. Pinanood ng doktor ang kanilang interaksyon, ngumiti ng kontento. Sige, hayaan ko na kayong magpahinga. Babalik ako mamaya para sa panibagong pagsusuri.
Pagkaalis ng doktor, bumaling si Don Ricardo kay Manuel na may seryosong ekspresyon. Manuel, mahalagang maunawaan mo na totoo ang mga sinabi ko. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo para manatili dito. Malugod kang tinatanggap anuman ang mangyari. Nangilid ang luha sa mata ni Manuel habang tumango siya. Maraming salamat po, Don Ricardo. Wala pang nagpakita sa akin ng ganitong kabaitan. Lumitaw ang malambot ng ngiti sa labi ni Don Ricardo. Ngayon, nandito na ako para sa iyo at ipinapangako kong aalagaan kita. Tahimik na lumipas ang natitirang bahagi ng araw. Dumalaw si Joseph upang talakayin ang mga susunod na legal na hakbang at madalas na bumisita ang mga nurse upang alagaan si Don Ricardo at Manuel. Sinisigurong komportable sila. Kinagabihan, habang natutulog si Don Ricardo, nakatulala si Manuel sa bintana ng ospital. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang pag-asa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang darating, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang napapikit, dala ang pag-asang may mas maliwanag na bukas na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, sinimulan niya ang bagong araw na may panibagong simula, isang hakbang na mas malapit sa tahanang matagal na niyang pinapangarap. Lumipas ang 6 na buwan mula nang matagpuan niya si Don Ricardo sa madilim na eskinita. Sa wakas, nagtatapos na ang mga legal na proseso. Nagbigay na ng desisyon ang hukom. Nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang bagong silid, sinubukan ni Manuel na ayusin ang kanyang kurbata. Ang kakaibang pakiramdam nito ay bakas sa kanyang muka. Tumigil siya nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Pwede bang pumasok? Narinig niyang boses ni Don Ricardo mula sa labas. Opo, pasok po, sagot ni Manuel. Pumasok si Don Ricardo, nakasandal sa kanyang tungkod. Makikita pa rin ang bakas ng kanyang paggaling, ngunit halata ang kanyang progreso. Tignan mo ang sarili mo, sabi ng matanda. Ang mukha niya ay nagliwanag sa tuwa at pagmamalaki. Mukhang isang ganap na binata na. Namula si Manuel, ngunit hindi mapigilang mapangiti habang tumungo. Ang pisngi niya ay nagkulay rosas. Hindi ko po alam kung kaya ko to, Don Ricardo, bulong ni Manuel. Punong-puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Paano kung magkamali ako at masira ang lahat? Lumapit si Don Ricardo. Maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Manuel. Manuel, pakiusap. Tingnan mo ako. Mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang iniangat ni Manuel ang kanyang mga mata at tumingin sa matatag na titig ni Don Ricardo na makikita sa refleksyon ng salamin. Huwag mong alalahanin ang magiging resulta ng pagdinig ngayong araw, ani Don Ricardo nang may katiyakan sa kanyang boses. Ang mga nakaraang buwan ay nagbigay sa akin ng kaligayahang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Binigyan mo ako ng bagong layunin, isang dahilan upang magpatuloy. Anuman ang kalabasan ngayong araw, ikaw ay parte na ng aking pamilya. Nabuo ang luha sa mga mata ni Manuel habang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Pamilya ko rin po kayo, Don Ricardo. Sagot niya ng garalgal ang boses. Kayo lang ang pamilya na nakilala ko sa napakatagal na panahon. Yumakap sila ng mahigpit. Isang yakap na puno ng damdaming hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Pagkatapos nilang maghiwalay, inabot ni Don Ricardo ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang antigong relo na kumikislap sa liwanag. Gusto kong mapunta ito sa iyo, sabi niya habang iniabot ang relo kay Manuel. Ang relong ito ay ipinapasa mula sa bawat henerasyon ng aming pamilya, paliwanag ni Don Ricardo. Ito ay pagmamay-ari ng aking ama at ng kanyang ama bago siya. Ngayon, ito ay sayo na. Maingat na hinawakan ni Manuel ang relo, sinusundan ng kanyang mga daliri ang masalimuot na ukit sa ibabaw nito. Pero paano kung hindi pumabor ang desisyon ng hukom?
Tanong niya ng mahina, halata ang kanyang takot. May determinadong kislap sa kanyang mga mata, sumagot si Don Ricardo. Anuman ang sinasabi ng mga dokumento, pamilya Nakita Manuel, ang relong ito ay upang ipaalala sa iyo na hindi mo kailanman malilimutan yan. Hinawakan ni Manuel ang relo sa kanyang dibdib, nararamdamang bumabalot sa kanya ang pasasalamat. Salamat po, bulong niya, sa lahat. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang balikat ng may pagmamahal. Tara na, iho, panahon na para gawing formal ang matagal ng totoo sa ating mga puso. Sabay silang lumabas ng silid at sumakay sa kotse na maghahatid sa kanila sa hukuman. Habang bumabiyahe, tumingin si Manuel sa bintana, iniisip ang buhay na iniwan niya sa lansangan. Isang matinding kaibahan sa pag-asang mayroon siya ngayon. Pagdating sa hukuman, sinalubong sila ni Joseph na nakatayo sa may hagdanan, may kasamang maaliwalas ng ngiti. Handa na ba kayo? Tanong niya. Nagpalitan ng matatag na tingin sina Don Ricardo at Manuel. Tumango si Manuel ng may kumpiyansa. Handa na po, sabay nilang sinabi. Habang nararamdaman ang relo sa kanyang bulsa, umakyat si Manuel sa hagdan ng hukuman, puno ng tiwala at katiyakan sa kanyang puso. Maaring hindi niya alam ang lahat ng hatid ng hinaharap. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siya, may tahanan at sa wakas, may pag-asa. Bumukas ang malalaking pinto ng hukuman at magkasamang humakbang sina Don Ricardo at Manuel. Tinatahak ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ngayong araw. Kung nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated sa mga kwentong tulad nito. I-like ang video at mag-iwan ng komento kung anong naramdaman nyo sa kwento. Hanggang sa susunod na kwento,